Binigyang din ng Department of Labor and Employment na hindi nila hinahadlangan o hindi nila tinutulak ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Paliwanag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, nagbibigay lang sila ng mga impormasyon o technical inputs para matulungan ang publiko na maintindihan kung paano maaapektuhan ng dagdag sahod ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Lagi kong binibigyang diin na kami ay hindi humahadlang, hindi kami nagtutulak, nagbibigay kami ng inputs. Kasi at the end of the day, kami po ang mag-i-implementa eh. Nagbibigay po kami ng mga senaryo sa tulong po ng NEDA at saka ng DTI. Ano ba ang pwedeng maging epekto ng ganitong halaga may kinalaman sa usapin sa employment level, sa inflation rate, at saka sa atin pong tinatawag na GDP, Gross Domestic Product. Dagdag pa ni Secretary Laguesma, bilang implementing agency ng gobyerno, nakasuporta at handang sumunod ang DOLE sakaling maging batas ang panukala ng Kongreso na 200 pesos na dagdag sahod sa pribadong sektor. Gusto ko pong bigyan ng diin, no? Kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulugan. Hinaharang daw po namin o nag-o-object kami. Gusto ko pong bigyan ng diin, hindi po trabaho ng DOLE yon. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga, nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Mandato aniya ng mga mambabatas kung tuluyang maitutulak ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Layon lang din ng DOLE na matiyak na tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho na pangmatagalan at sustainable para sa ating mga kababayan. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralan ang panukalang dagdag sahod dahil sa maaaring epekto nito sa iba't ibang negosyo sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.